Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Muli ay tayo ay naririto po sa ating programang Letter from Our Lover. Since ngayon pong araw na brinodcast ko po ang ating programa ngayon, nag-celebrate po ang mga Kristiyano sa buong mundo ng Easter Sunday o yung sinasabi natin linggo ng pagkabuhay. So mayroon din pong kaugnayan na aking topic ngayong umaga. Kasi kahapon lang po yung Resurrection Day, di ba? Yung inaalala natin. Alam naman po natin na mahigit 2,000 taon na kalilipas, muling nabuhay ang ating Panginoon. So, my message for today is entitled The Significance of Christ's Resurrection. Ang kahalagahan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Taken from the book of Matthew chapter 28 verse 6. Ganito po ang sinasabi ng NIV. He is not here, He has risen. Just as He said, come and see the place where He lay. Ganito naman po ang sinasabi ng Magandang Balita, Biblia version ng natura pong teksto. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay. Tulad ng kanyang sinabi, halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po ay saglit na dumulog sa ating Panginoon. Lord, basbasan niyo po kami ngayon umaga. Kayo po ang patuloy pong maparangalan, mapapurihan. Inalala po namin na mahigit 2,000 taon na kalilipas ang aming Panginoon Hesus ay muling nabuhay, hindi po nanatili sa libingan at sa kamatayan. Kaya nararapat lamang namin ito pagbunyi, ipagdiwang na kayo ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Hindi po kayo nanatili sa libingan at kamatayan. Kaya purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Yun nga po, sabi ko nga po noong nakaraan pong, o kahapon po, April 20, pinagdiwang ng lahat-lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo yung Easter Sunday. Pero nakakalungkot po na marami nag-celebrate nito, pero hindi alam kung ano po bang kahalaga nito sa atin bilang tao at bilang tayo mga tagasunod ng ating Panginoon. Hayaan niyo po na ngayon umaga, talakayin ko yung ilan pong kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So sabi dito, una, it demonstrates the power of God over sin and death, proving God's sovereignty over life and death. Dito po pinapatunayan na hindi nagtagumpay sa ating Panginoon ang kasalanan at ang kamatayan. Pinapatunayan na siya talaga ay makapangyarihan na Diyos. Tinalo niya ang kamatayan at ang kasalanan. Sabi po ng unang Korinto 15:54, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. So there is victory over sin and death sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Second, validation of Jesus' claims. Nagpapatunay ng mga pahayag ni Kristo na siya ay higit sa tao at siya ang anak ng Diyos. He is the Son of God and the Messiah. Sabi po ng Matthew 16:16 and John 20:21 na siya ang anak ng Diyos at Messiah. Third, to guarantee our resurrection. Because Jesus rose from the dead, we are assured that each of us that are in Him will also be raised from the dead. Nabagamat tayo'y mamamatay balang araw, sa kapanahon na kinuha tayo ng ating Panginoon, muli tayong bubuhayin ng ating Panginoon. Sabi nga po ng 11:25 ng Aklat ng Juan, the one who believes in me will live even though they die. Kaya napakaganda po ng hatid ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Fourth significance, it demonstrates God's love for humanity. Pagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Handang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak upang sa katubusan ng ating mga kasalanan. Tandaan niyo po yung John 3:16, yung pamuso pong verse na kahit batay alam. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. God provided salvation and eternal life for all humanity. Fifth, new life in Christ. The resurrection signifies a new life in Christ. Christ was raised from the dead by the glory of the Father. So we too
may walk in newness of life. Sabi po ng Romans 6:4, Tagalog version, sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay, o yung sinasabi natin, newness of life. So ayan po mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon, natalakay po natin ang ilan kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya pinapahalagan po natin ito. Tandaan po natin, hindi po taon-taon namatay ang ating Panginoon, hindi po taon-taon siya ay muling nabuhay. Inaalaala po natin mahigit 2,000 taon na kalilipas, may Panginoong Hesus na namatay at muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sapagkat nabuhay po kayo para sa sangkatauhan, upang kayo may Lord bigyan ng buhay na walang hanggang. Hindi po kayo nanatili sa libingan, sa kamatayan, bagkus pagkatapos ng 3 araw muli kayo nabuhay, at ngayon ay nakaluplo kayo sa kanang trono ng Diyos, nagmamasid, nag-i-intercede para sa amin. Kaya masalamat po sa aral na ito, lagi po namin itong palagahan. Kaya purihin ka, dakilain ka. Muli, salamat sa pagselyo ng Banal na Espiritu ngayong umaga sa amin lahat. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. So maraming salamat po at pagpalain ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.